Hello guys! Welcome back dito sa ating YouTube channel. Panibagong araw at panibagong reaction video ang ating pag-uusapan ngayon. So ngayon, galing ito kay Suksay TV, no? Sa mga di pa nakapag-subscribe kay Suksay TV, please don't forget to subscribe sa kanyang channel para sa karagdagang impormasyon sa mga nangyayari dito sa bansang Pilipinas. So ngayon, ito yung bibigyan natin ng reaction. Ang kanyang in-upload na may pamagat na "Masyado kang matapang, Marcos." Pinuna ni Robin Padilla si BBM sa issue sa West Philippine Sea. Ay, naku. Kung ano naman yung mga sinasabi nitong si Idol Robin. So, ngayon guys, kung trip mo ng ganitong klaseng video, kung trip mo ng ganitong klaseng reaction video, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. And of course, please don't forget to like, share, and comment sa ating comment section. Panoorin na natin itong video na to. Let's go. Binobomba sila ng tubig. Ilang beses ko nang sinabi, ba't hindi tayo mambomba din ng tubig? Bakit ba lagi na lang, tayo na lang lagi ang mukhang aping-api doon? Ba't wala ba tayong pambomba ng tubig para makaganti man lang din tayo? Okay, Sir Ruben. Alam nyo guys, isa si Ruben, no? Sa ako ang gi-idol. So, during their last election, binuto ko to si Ruben kasi alam kong may magagawa siya sa Senado. Pero itong statement yan, no? Bakit hindi natin binumba? Dahil binumba nga tayo ng water cannon sa West Philippine Sea, yung supply boat natin is binumba ng water cannon ng China Coast Guard. So, alam mo kasi sir, hindi kasi yan larong bata na pag binatukan ng bato, dapat batuhin mo rin ang bato, di ba? So, ano na lang mangyayari dyan pag lumaban tayo? Ano na lang mangyayari pag gumanti tayo na i-water cannon din natin yung Chinese Coast Guard? So, napakalaking gulo yung mangyayari dyan. Huwag tayong padalos-dalos, sir. Ganon yun. Kung natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya, magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano tong mga drastic decisions na ginagawa nila. Teka lang, hindi ganon kadali yung ginagawa ng presidente, guys. So, paano niya nasabi na talagang feeling niya, hindi siya nasiyahan sa mga ginagawa ng ating presidente? Sana siya na lang yung nagpresidente dito. Ganito katindi ang mga pahayag ni Senator Robin Padilla kay Pangulong Bongbong Marcos sa umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Tinukoy ni Senator Padilla dahil sa pagkiling ng gobyerno ng Pilipinas kontra China gaya ng maritime cooperative activity kasama ang Australia, Japan at Amerika. Ganoon din ang trilateral meeting ng Pilipinas, US at Japan. Nagpahayag pa si US President Joe Biden. Matinding statement galing sa Amerika. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. At si Bongbong Marcos, kung sakaling may maganap at casualty sa mga Pilipino, matutupad ang kasunduan sa Mutual Defense Treaty laban sa China. If any Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the Mutual Defense Treaty. Pag may nangyari, may madisgrasya dyan na Filipino citizen o Filipino serviceman, so mabigat yun. Mga kababayan, yung mutual... Alam niyo sir, Robin, ginagawa ng ating presidente nga para sa mga tauhan niya dyan. Para wala ng casualty na mangyayari. Wala nang mapahamak, wala nang masaktan. So, itong ginawa niya sa atin, para sa ating Pilipino. So, lumapit siya sa US kasi alam niya na hindi talaga kakayanin ng Pilipinas mag-isa yung Chinese government, di ba? So, bakit napakadali lang ninyong sabihin niya na ito palpak si Marcos, ito hindi magandang mga ginagawa ni Marcos.
Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan, ibig sabihin, gera na. Handa ba tayo doon? Pero depensa ng China, hindi daw ito magpapatinag sa Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. After nung ginawa nilang Navy Patrol, after ng trilateral meeting, nagtayong China eh. Ang sabi ng China, hindi sila nagigimbal sa meeting na yan at sa patrol na yan. Ayon patuloy kay Robin Padilla, mas lalo daw lumalala ang sitwasyon at tensyon sa West Philippine Sea kumpara noong panahon ni Rodrigo Duterte. Isa lang po yung point niyo dyan. Ayaw nyo yung mga ginagawa ni Marcos. Ayaw nyo yung mga ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Kasi dati, nakabuntot tayo sa China. Diba? So, bakit hindi nyo na lang suportahan kung ano yung ikakabuti ng ating bansa para dyan? Nung panahon, Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naging status ko yan, naging kalmado. Ngayon, hindi po tayo kalmado. Yung alert level natin, pataas ng pataas. Na tayo umabot sa state of war. Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Masyadong ang dami ng nadamay. Pagka nanood kayo ng international news, 3 lagi ang lugar na pwedeng pag-umpisahan daw ng gera. Sasabihin dyan, Middle East, Europe, at kasama na tayo, Pilipinas. Hindi po pwede ito na sumasabay tayo sa kaguluhan sa buong daigdig. Nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East. So ano dapat natin gawin dyan? Ano ang dapat gawin ng presidente dyan? So kakalas siya sa US, sa mga alyansang bansa at lumipat siya doon sa China. Parang ganon. Nagkakaroon ng kaguluhan sa East Europe. Tayo din, gusto natin dito may gulo din tayo. Hindi naman po kailangan mangyari yon. Naku sir, walang taong gustong magkagera. Walang taong gustong magkagulo. Di ba? Kaya nga yung ginagawa ng ating gobyerno is hinahanapan yan ng matinding solusyon. Kasi ang gusto ng ating gobyerno, mamuhay tayo ng mapayapa. Pero ayaw din ng ating gobyerno na basta na lang tayong aapihin. Yun yung gusto ni BBM dyan, sir. Ano ba? Ang posisyon ko, diplomasya. Daanin natin ito sa usapin ng diplomasya. Maayos natin ito kung tayo ay babalik sa usapan. Kaya yung mga ganyan na pagharang-harang sa inyo, mga kababayan, huwag kayong pumayag. Okay. Okay, sir. Iwas. Ayon pa sa senador, dapat sa kalapit na mga bansa muna daw tayo humingi ng tulong kaysa doon sa malalayong mga bansa. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa Asia. Teka. So, sino naman yung mga ASEAN country na tutulong sa atin? Japan. Sino nga yung mga tumutulong sa atin, di ba? Japan, India, yung Singapore nga, ayaw nilang tumulong sa atin kasi nga gusto nila neutral lang. Yeah. Sinong gusto mong tutulong sa atin? Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Sabi pa ng senador kay Bongbong Marcos na magpaliwanag. Yun nga, desisyon ng presidente natin yun. So dapat birespetuhin natin kung ano may yung desisyon ng ating presidente. Ginagawa lang naman niya kung anong ikakabubuti ng ating bansa. Sa publiko sa ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea at ang posibleng epekto nito sa bansa. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Hindi ito po pwede na mga ganitong aksyon
wala tayong ipinaliliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung mga pwedeng mangyari. Escalation ang nangyayari. Pero hinahangaan ko to, hinahangaan ko tong strategy na to at napakatapang ng strategy na to. Pero sana lang handa ang buong bayan sa strategy. Hinahangaan daw niya pero galit si Sir Ruben. Huwag naman ganun, sir. Pag hinahangaan natin, yung ano ba tawag doon? Yung buong suporta. Hindi yung hinahangaan ko to parang napipilitan. Na to. Sana naiintindihan ng buong bayan kung saan tayo patungo. Ayon pa kay Robin Padilla, na sa panahon daw ni Rodrigo Duterte, hindi daw nagkaroon ang Pilipinas ng escalation sa pagitan ng China sa West Philippine Sea. Ang linaw po na nung Hindi nagkaroon ng escalation or conflict of escalation nung panahon ni former President Duterte, kasi tulad ng sinabi ni PBBM na may ginawang secret agreement o yung tinatawag na gentleman agreement. So yun yung dahilan kung bakit hindi hinaharas ng China yung bansa natin. ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ang nangyayari noon, kapag may nangyaring medyo mabigat, nadi-de-escalate sa agad. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Tungkol naman sa gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Chinese President Xi Jinping, na ipatawag na lang daw ni Pangulong Marcos si Rodrigo Duterte at maglabas ng iisang pahayag imbis na idaan sa pagdinig sa Senado. Walang binibitawan na teritoryo ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Pero ayon kay Senator Risa Ontiveros, Pwede rin. May point din si Sir Ruben dito. sa hearing ang Dapat i-private na lang. agreement dahil sa magkakaibang pahayag ng dating Ito si Reza, guys. Isa to sa mga critic noon ni former President Rodrigo Duterte. So ayan. Pakinggan natin kung ano yung isasawsaw niya dito. administrasyon. At para sa senadora, wala daw katotohanan na maayos ang kalagayan ng West Philippine Sea sa panahon ng pamumuno ni Duterte. Duterte and this man all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang Tama. gobyerno niya nung siya ay pinuno. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos Hoy, parang yung nakikita ko dito, guys, yung mga kontra ni PBBM, parang papalipat na. So, itong si Risa, isa to sa mga critic ni Duterte noon. Good thing na medyo lumipat siya at ang West Philippine Sea. ito na yung niya. pananaw niya ngayon. Administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Ano ang masasabi mo sa pahayag na ito ni Senator Robin Padilla at Senator Risa Hontiveros? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless! So, isa lang talaga, guys, yung pwede natin gawin dyan bilang isang mamamayan. Dapat atin na lang sigurong respetuhin, igalang kung ano man yung mga gusto ng ating presidente at kung ano man yung ikakabuti ng para sa ating bansa at para sa ating mamamayan. So, yun na lang siguro. So, alam naman siguro ng presidente kung ano yung ginagawa niya. So, dapat kayo diyang nasa katungkulan ng gobyerno is magkaisa kayo kung ano yung dapat gawin dyan para matigil na yung panghaharas ng China, para matigil na yung gulo between China and Philippines. Di ba? So, yun lang po, guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe. Kung kayo yung tatanungin dito, ano yung masasabi niyo tungkol sa pahayag ni Robin Padilla?
So mag-comment kayo sa baba.